mahirap na, mahirap din naman tanggalin na lang, di ba? So, may area sila na assorted na varieties. May area din sila yung develop na naka-zone na rin across varieties. Sa ngayon, sir, ilan yung variety na ito? So meron kaming Mundunobo na nakatanim dito. Mundunobo ang tawag natin dito, no, sa Benguet. Pero sa World Coffee Research, ang kanilang tagging or identification dyan is Catimor. Catimor siya sa isang variety ng kape din. Arabica at Robusta na hybrid siya. Yeah. Pero again, we call it Mundunobo here. Pero sa aming farm tag, ang ginagamit namin is Mundunobo kasi si BSU pa rin yung aming yung term pa rin ni BSU or identification pa rin ni BSU na ginagamit namin. Although we're in partnership with World Coffee Research now, may decision pa rin namin na gamitin ito. Eventually, pero tinasabi namin sa mga trainees na Catimor siya. Pero Mundunobo kasi yung pinagalingan nga niyang nursery is Mundunobo ang tag. But eventually we'll change that. So that's one. Medyo controversy, no? Pangalawa is meron kaming Bourbon, another variety. And then we have Garnica, another variety. And then we have yung Red Bourbon na galing na sa Bureau of Planting Days na through the efforts of PhilCafe, Philippine Coffee Advancement and Farmers Enterprise. This is lang NGO na kasama ng ACBI Boca, funded by USDA, na partner na rin namin ngayon. So yun yung mga coffee varieties, and we'll expand yung varieties na yan. This year, we'll be adding Yellow Bourbon, Red Bourbon, at saka Caturra, coming from the program of World Coffee Research where we are part of. Ang tawag nun is On-Farm Technology Trial, OFT. So isa kami sa mga farm sites na napili nila para itanim yung tatlong varieties na yun to check on their characteristics, to check on their features, to check on their responses sa different technological trials na gagawin. Kaya technological trials siya. Iba-ibang lasa, hindi ko pa na-try talaga, pero sabi ng literature, magkakaiba rin yung kanilang cup quality. Pati po depende kung saan mo siya tinanim. May mga factor siya. Factor yung soil, factor yung elevation. So parang hindi rin basta, bawa, may 10 variety dito, lalagay ko lahat sa farm. Hindi rin. That's a good point. Kasi nung tinanong namin si BSU, ang unang tanong ko sa kanila is, ano ang best performing na kape nyo? Sabi nila, Mundunobo. Kasi high yield, hindi masyadong tinatamaan ng pests, and kaya niya mag-survive sa kahit na anong environment, meaning partially shaded, open, mga gano'n, kahit na shaded siya ng sobra, kaya pa rin niya. May differences sa yield at saka sa coffee, sa cupping or sa taste. So, yun ang unang tanong namin kasi ang focus namin is production. So, kinuha namin Mundunobo kagad. So, yun. And then, since, again, from the very beginning, ang gusto namin is being learning site. So, kumuha ng kami ng ibang varieties. Pero ang priority namin that time is Mundunobo. So, for now, sir, yung sinaserve nyo dito, galing sa farmers? Okay. Since kaka-start namin ng August, it will take 3 years para mamunga, magkaroon ng yield talaga ang mga kape. Yung mga kape natin dito ay galing sa aming mga partner farms. Na partner farm meaning pwedeng formal or informal yung partnership. Formal in the sense na may MOA kami with them. Informal in the sense na meron kaming agreement lang na ito yung ginagawa namin, naniwala naman sila. So they opted to sell their coffee harvest sa amin. So may mga ganun. Around the area may mga coffee farmers tayong kasama dito. So they come here every now and then. And then, may mga partners tayo kung saan-saan. May mga pupunta rin dito, nagdala-dala na lang kanilang kape, pinapacheck at saka binibili namin sila sa fair na price. So parang ngayon, sir, talagang Benguet Coffee yung sponsor? Benguet Coffee. Pero ang goal namin is the whole of lahat ng varieties ng car. Kaya meron kaming Cordillera Brews naman na product line. So parang magpapackage sila rin kayo? Pinatry namin yung iba't ibang blends din. Pero ang goal namin ngayon is to feature
yung mga available na coffees sa mga clients. So sinasabi namin, Atok yung binigro ngayon. Okay? 2 weeks ago, Talingguroy naman, at saka Bahong. Maybe next week, Atok and Basaw naman, kasi may Basaw coffee kami ngayon. And then, siguro i-add namin yung Abra sa blend, kasi meron kaming galing sa Abra din. So, fini-feature namin yung yun. So yung mga coffee lovers na ma-identify siguro. Oo. They recognize naman na iba yung coffee. So, I think that's one reason why they keep on coming back. Kasi fini-feature na niya yung ibang kape. So, curious din sila. And at the same time, kung galing sa parang area nila, gusto nila tama. In fact, yung mga taga Itogon, for example, yung kape namin, meron kayo? Meron. Ito yun. Kasi I-offer namin sa yun yung magandang ng Benguet na nakita ko. Mahal nila masyado yung culture nila. Correct. So, pag galing sila sa isang lugar, they tend to patronize kung ano yung galing. So, which is really good. So, maghahanap sila ng kape na galing sa kanila. So, sinasabi naman namin na kung tapos lang na i-feature, wala na kaming supply, and sabihin namin na itry mo naman to. So, marami na kasing dumaan na coffee dito nung ubusan kami ng supply. So, we're able to feature yung mga So sir, for the meantime, habang inano niyo yung learning side, ano po yung mga facilities na parang kailangan niyo i-put up or kailangan niyo ipakita para sa nila na kasi pwede kang mag-learning side? So, yung pupuntahan natin, i-base natin siya sa farm-to-cup na project or concept. Unang-una dyan is nursery. So, meron kaming nursery na set up initially with the help of Phil Cafe, ACDI Coca. Sila kasi yung nag-provide ng materials sa amin. Tsaka initially nag-provide ng mga pang gagamitin na para sa mga pots natin for seedlings, pot and media. So sila, medyo expensive yun sa mga tutulong. And then, eventually, nagbigay sila ng mga seedlings din. So, and then, World Coffee Research ay na-link na rin sa amin through Phil Cafe pa rin. So, yun yung contribution nila sa establishment ng nursery. So, yung pinakauna sa farm-to-cup na concept. Then, of course, yung planting site, tsaka yung coffee farm na, So, meron kami dalawang bundok dito at saka mga kung ano-anong areas, di ba? So, meron tayong again, meron tayong 1,200 trees na tanim of different varieties. And then, pangatlo na kailangan ito is actually, dapat harvest facilities, post-harvest facilities. For example, yung depulper, drying areas, drying beds, at saka dehuller, pagka na-dry na siya, para ma-process mo siya at palabas mo ng seed. And then eventually, roasting machine, para ma-roast mo siya, and then mapunta dito for brewing, drying din and brewing. Meron na kayo? Meron kaming mga partners na kung saan namin sinesend yung mga trainees namin, may facilities na gano'n. Kasi expensive yung mga yun, di pa namin kaya. Pero hopefully makakuha kami ng grants from government agencies or private agencies if we cannot buy these coming from income. It's expensive sila. Pero this May, magkakaroon kami ng dehuller at saka roasting machine. So may partner kasi kami na mag-provide yung mga yun. Ang advocacy rin nila is on coffee farming and quality coffee production increase. So, i-host namin yung kanilang facilities. So, parang, parang nakikolaborate muna. Yes, correct. We advocate collaboration and convergence nito. Hindi necessarily mag-collaborate tayo, pero open kami for you to put your facilities here and pag-usapan natin kung ano ang pwede nating magiging benefit together. So, open kami sa mga ganon. So, yung isang group na yun is they will bring here, or they will set up here, yung dehuller, depulper, at saka roasting machine. So, that will complete the farm-to-cup na process. So, hopefully this May. Buti in-honor nila yung ganun sa
wala ka pa nito, parang hiniram mo sa kanya, pero sige, pwede na, parang Matinihingan. kasi di ba parang nakipag-partner lang naman. Parang dahil itong group na to yung merong mga agreements na ganito sa Spotify. Parang dun sa ano yung learning sites. So wala pa kami. Dito muna kami. Parang Yeah, tama. May benefit din naman sila doon. Kasi when they accept paid na hosting fee, may benefit. So it will still operate open sa lahat. So parang shared service facility. Yeah, win-win. May location siya at they're strategic, di ba? At somehow, nasa isang learning process. And kami naman, di ba, mafe-feel yung missing, you know. So nag-agree kami doon. At may BOT na concept. So they will build, operate, they will transfer eventually sa amin. At ang deal is 3 years. BOT.